Pagpalang hapon sa inyo lahat, mga kapag-uso sa Santol. Pinagpalang mo ba ang lahat? Amen. Pinagpalang lahat. Salamat sa Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay hindi nagkukulang. Amen. Hindi nagbabago. Hindi nagpapabaya. Sa lahat ng oras at panahon, siya ay nakatingin sa mga mabuting gawa sa mga oras ito. Tunay nga na ang Diyos ang ating kublihan, ang Diyos ang ating buhay, ang Diyos ang ating pag-asa, ang Diyos ang ating lakas. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa awit 1 hanggang 2, sabi rito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi naupo sa upuan ng mga mandilibak. Ngunit ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tunay nga na bawat sa atin ay nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Nagbibigay ng lakas ito sa mga salita ng Diyos para sa buhay natin, para sa ating mga kapatid. Ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay inanyayahan ko po kung sinong gusto magpasalamat at magpatotoo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Pwede po siya tumayo rito at nais niya magpahayag ang kabutihan ng Diyos na nagawa sa kanyang buhay. Sino po ang gustong magpasalamat? Ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po sa buhay ng buong pamilya Ano mo na ko, siguro, sa pamilya ng ate? Pilipinas. May patatapos na Nagpapasalamat pang din po ako mga sa bata. mga biyaya na binibigay na sa araw-araw at buhay. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kapag napagsalitaan po ako ng masama, iniisip ko na lang po na hindi po patulan kasi po Amen. ang sabi ng Diyos na ikaw ang dapat na ngayon kasi nasa Diyos ka na kailangan unawain ang lahat para sila man din po ay sumunod sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa ganang papunawa kasi nung mga nakaraang panahon hindi po talaga ako kapag nakarinig po ako ng hindi maganda, paulit-ulit po yung pumapasok sa isipan ko hanggang sa tuloy na po sa galit. Pero sa ngayon po, kapag meron po ako mga nakikita na hindi gusto, narinig na hindi gusto, pinagpapaubaya ko na po sila sa Panginoon. At Amen. nagpapasalamat po ako sa Diyos sa mga salita niya na dapat po talaga silang unawain kasi sila po ay hindi po nakakaunawa. Amen. Saka nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi binigyan po niya ako ng ganong pang-unawa na unawain yung mga taong nasa paligid ko. Saka nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon sa ganong ugali na binago niya ako. At nagpapatuloy po ako magpabago sa Panginoon upang maunawaan ko ang lahat ng mga tao sa paligid ko. At saka pagka sumasama po yung loob ko, pinapanalangin ko na lang po sa Diyos na at saka hindi po sila pinapanalangin na mapasama kasi po masama din po yun. Amen. Salamat sa Panginoon sa ganung pang-unawa. Sabi nga ng Diyos, kapag galit ka sa kanila, ipanalangin mo sila na pag-ibig sila ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa ganung pang-unawa. Sa Kanya po ang panalig. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Tunay nga ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba. Sa buhay natin, kailangan lang natin magpapakumbaba sa lahat ng tao. Igalang natin ang bawat isa. At huwag tayong maghiganti. Ano mga ating iniisip, ano mga ating kalagayan na kailangan natin magpakumbaba, magsisi, talikuran ng kasalanan. Tunay nga ang binasa ko kanina, sabi niya rito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daan ng mga makasalanan, hindi naupo sa upuan ng mga manlilibak. Ang mga anak ng Diyos ngayon sa sanlibutan, ito nililibak, inuusig, minamaliit. So, dapat tayo ay nag-adjust. Pero, yung mga tao na yan, kahabagan pa rin natin dahil nung araw ay tayo rin yun. So,
So ngayon, papasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabutihan na ginawa niya sa atin, na sa araw-araw na pamumuhay, iniingatan tayo ng Diyos, hindi tayo pinabayaan, binibigyan tayo ng malalim na pagkaintindi at pagkaunawa, at ang tunay nating kasiyahan ang ay Diyos lamang. Bagamat maraming tao na sa paligid natin na inuusig tayo, tiisin natin to dahil ang inuusig nila, hindi tayo yun, kundi ang Diyos na nasa loob natin. Salamat sa Panginoon sa buhay na ito dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi titibok ang ating puso. Amen. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo nakakita. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo nakakarinig. At ang kalakasan ng Diyos ay mananatili magpakailanman habang tayo nabubuhay. Kaya ngayong ating yung inawit natin kanina, mahal na mahal natin Panginoon, totoo yun. Mas mahal din tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay napapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay nasa kadiliman. Gusto ng Diyos ay maligtas tayo sa panlabas at panloob sa buhay natin. Sino ba po ang gusto ng pasalamat? Amen. Ako po lubos din nagpapasalamat sa Lord kasi po sa panibagong taon ng buhay. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi healthy po kami lahat. Tsaka po payapa po aming pamilya. Tsaka po nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sobrang saya ko po kasi kahit na walang handa, walang sa birthday, basta po buong pamilya tapos healthy. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Tsaka po nagpapasalamat din po ako sa Lord sa lubos na pag-iingat niya po sa papa at mama ko. Tapos sa mga kapatid ko po. Tsaka po nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil po siya ay nagbibigay po siya lagi ng kailangan po namin sa araw-araw. Tapos nagpo-provide din po siya sa pag-aaral ko po, nagpo-provide po siya ng pamasahe, ganun po. Salamat po sa Lord yun lang. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nakatingin sa mga mababait at nagmamahal sa Kanya. Sabi nga sa awit 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tahimik na batisan. So ang Diyos mabait Kahit na hindi tayo humingi, mayroong pagpapalan dumarating. Kahit na tayo tahimik, iniisip pa lang natin, alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kahit nag-aalala tayo, alam ng Diyos, ayaw nga ng Diyos tayo mag-aalala dahil bago tayo isilang, kumplito na ang lahat ng bagay. Ang kailangan niya ay lumapit lamang tayo sa Kanya, magpakumbaba, gumawa ng mabuti, at lagi tayong tumatawag sa Diyos na alisin ang kabalisahan na to. Dahil kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi ka mababalisa. Dahil ang mga anak niya, special na nilalang yan. At bagong buhay ang kanyang pinamumuhay ngayon. Ang gumagawa ng sama-sama, mga sadyab mo yan. Pag anak ka ng Diyos, gumawa ka ng mabuti at hindi ka pababayaan. Salamat pa pa. Sino pa po? Ang gusto mo salamat. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy na pong pagliliman sa amin. At sa patuloy po na nagbibigay po ng malalakas na pangangatawan. Salamat po sa Diyos. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pong pagbibigay ng kapayapaan sa akin. Sa dami ng trabaho, sa dami ng alalahanin, pero nandyan po ang Diyos para magbigay ng kapayapaan. Salamat po sa Panginoon dahil bagamat marami pong kasaway, pero binibigay ko po sila sa Panginoon dahil wala naman po akong magagawa sa kanila dahil ang Diyos lang po ang may kayang magpabago sa kanila. Ayun po, salamat po sa Diyos sa kanilangunan, sa kapayapaan na patuloy po. Kapag nasa Lord ka, may isip mo yun na bahala ang Diyos sa kanila kasi hindi ko sila kaya. Ayun po, salamat po sa Diyos dahil lagi po siya nagpapaalala ng salita niya,
Amen. Hindi po natin dapat alalahanin ang lahat dahil siya po dapat ang mag-aalala. Yun lamang po, salamat po sa Diyos. Salamat na po po. Ngunit ang Diyos ay mabait, marunong, papakumaba siya, hindi kagad siya humahabol ang mga ating ginagawa sa buhay natin, ang mga ating iniisip. Tunay ang Diyos na siya lamang ating maasahan sa ating buhay. Dahil sa lupa na ito, maraming kapigatian. Alam niyo ba kahit na itong sinasabi ko ulit-ulit, para tayo matutong magpakumaba, maan tayo, mag-transform tayo, mabago tayo, yung ating mga pag-ugali, maalis mga lumang ako dahil mga anak tayo ng Diyos, dapat tayo ay matuwid sa harap niya, hindi lamang sa dila, bagkos mahalin natin ang Diyos. Sa John 24, mahalin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos dahil siya ang buhay natin. Wala dapat tayong pagmalaki, wala dapat tayong itago, wala dapat tayong ikabahala, ikabalisa, ano pa man, dahil pag-aari ang buhay ng tao ay pag-aari ng Diyos. Salamat sa Panginoon.